Tinatanggap mo ba, Jericho, na natin ko ngayon bilang iyong asawa kahit siya ay doble ng edad mo? Maraming tulad City, hindi na ako before at action star na lagi sa mga seleksyon. Opo, Father, tinatanggap. Ikaw naman, Jericho, tinatanggap mo ba si Ashley na natin ko ngayon bilang asawa kahit idadagdag natin ang boses niya at mamamatay ka agad siya sa umpisa parang ng pelikula? Opo, Father, tinatanggap. Sa kapangyarihan na maliit na role na pinagkalagsakan ng Jericho, pinagtibay at pinabasusan ko ang sadyo. Simula ngayon ay pagpulit na ipapalabas sa mga probinsyanang boost ang pirated DVD na inyong pelikula. Naway kususin kayo ng sex at violence upang malugan kayo ng mga operator, driver, konduktor ng bus, lalo na mga kolor. Tama ito. Father! Ilahan mo ang iyong pagtuto. Naiingit po ako. Yung mga dinihin. Mahal na ako magdaglapan. Uy, hindi pa ako ready! Ano ba yan? Nakakabitin! Buhay ang bagong kasal. Anak, hindi natutuwa kasi ang iyong sinasabat na nakapag-asawa ka na isang beautiful na makakasama namin pag kami namatay sa dumating ang mga kontrabidang walang niya. Wait. Ano ba? Ano ba? Ayun, Mahal kita, Ashley! Ano ba yung joke? 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 Buhat sa inyong lahat mga bata. Buhat boss. Jacket. Nasaan? Sir, jacket! Very Joke, good. boss, walang jacket. Boss. Shade. Nasaan? Boss, ubos na. Gel. Nasaan? Buhat! Buhat! Tawa na nangihitlat. Buhat! Tawa ng mga nag-hold up. Buhat! Tawa ng buwawa buwis. Siubaw mga andawat. Kadlo ka na nga mandawat. Kantina na dawat. Very good mga bata. Magaling maari na tayo ngayong mag-umpisa ng ating aralin. Natapos ba natin lahas ng time ang wastong pagbabastos ng mga GRO? Opo, boss. Okay, very good. Next lesson. Open your book to chapter 9. Hoy, notebook. Epektibong break Book, scene wala ako. sa batis. Batis. Okay. Wah! Buhat!
problem is, ginagaya ng mga kabataan ng... As I was saying, the problem is, ginagaya ng mga kabataan ang lahat sa media. May abs ang idol nila. Gusto nila, sila rin meron. Sexy ang mga young stars. Dapat sila rin. What they don't realize is, sa buhay ng mga idol nila ang magpaganda. Oftentimes, libre lang din ng mga doktor at sagot ng mga sponsor ang itsura ng mga kabataan. Ay, bali. Ito mga nakagaan mo pala nila. Ano yun? As I was saying, the problem is, ginagaya ng mga kabataan ang lahat sa media. May abs ang idol nila, gusto nila sila rin meron. What they don't realize is, kabuhayan ng mga idol nila magpaganda. Oftentimes, libre at sagot ng mga doktor ang pagpapaganda ng mga hinahangaan nila. Pero sila, obligasyon nilang mag-aral ng maigi dahil iyon ang inaasahan ng kanilang mga magulang. Pag sila nagpaganda, kukunin nila sa sariling bulsa. At dahil hindi naman artista, walang babalik sa kanilang pera. Ang reward ng kagandahan o kagwapuhan nila ay madaming magkakagusto sa kanila. Tapos, tataas ang self-confidence nila. Kung hindi sila magkakaanak, kaagad makakakuha ng STD o mapag-iinteresan ng mapagsamantala. Ang reward lang ng kagandahan o kagwapuhan nila habang bata pa ay marami magkakagusto sa kanila. Tapos, tataas ang self-confidence nila. Hindi sila magkakaanak kaagad, nakakakuha ng STD, o mapagsasamantalahan at mapag-iinteresan ng mga mayayamang lalaki. But what you're saying is, kung hindi sila artista, eh paano nga kung artista naman? Mali pa rin bang mag-model sila ng damit? Ng underwear in public? Sino bang tao magsasabi? Naku, buti na lang may billboard ng brief dito sa EDSA. Salamat at nakita ko, makabili nga muna. Sino naman ba nagsabi sa'yo na mula sa EDSA, dapat bumili sila ng brief at panty? Hindi naman yun yung message. Precisely! Kaya hindi ilagay ang mga advertisement sa tamang lugar, sa mga website, sa catalog, sa akmang magazine, o kahit sa mall o pader, sa loob ng tindahan ng underwear. Wala namang sumisita sa kanila doon, kahit gaano kahalay ang mga retrato nila. Ang malaswa sa isang tao, pwedeng disente rin naman sa iba. So, pag may bisita sa bahay nyo, tama lang na naglalakad ka na naka-brief at panty? Whatever, masyado lang siguro. Whatever, masyado lang saradong isip mo, best friend. Ganon? Sarado ang isip ko? At para sa'yo, tama lang ay dinidikta ng mga negosyante na nagtitinda ng damit at ang mga doktor na nagre-retoke ng ilong. Humihigop ng taba at nagdadagdag ng suso kung sino at anong dapat humigag ng tao. Hindi ka nila ginagawa ng pantalon kasi pumpo ka. Hindi ka nila ginagawa ng blouse kasi tabatsoy ka. Dapat ikaw si Megan Fox para pwede sa'yo ang damit nila. Yun bang ibig mong sabihin, Julian Ann? Ang lalaking walang abs, pangit. Ang babaeng mahaba ang damit, hindi sexy. Ang mga hotel, ay, happy. Ang lalaking walang abs, pangit. Ang babaeng mahaba ang damit, hindi sexy. Ang mga hati ay base lang sa standards ng mga kadalasan. Kung hindi natin sa mukha ang mga modelo, at iba pang mga suot nating sapatos, pantalon, at damit sa kanila, kahit agad tayo.
Ang papangit ng nilikha na may kapal. Ganun ba ang ibig mong sabihin, Julian Ann? Kung ganun, kung yun din lang naman ang ibig mong sabihin, ganun ba ang ibig mong sabihin, Julian Ann? Kung ganun ang ibig mong sabihin, magsama kayo ng kape mo sa impyerno. Cut! Dapat sa mula gumawa para mas realistic. Pero pwede na rin. Congratulations, Divina Watson. The non-biodegradable star. Hindi ka nabubulok. I'm sure sisikat ka. At dahil sa mga endorsement mo, matutupad na yung mga pangarap mo, mga singko. Nako, magdilangahil ka sana, Direk. Matagal ko ng pangarap na mag-model ng naka-invisible bikini. Then, Divina, kailangan mo na assistant para sumama sa yung type of shooting mo. So, kailangan mo ng mga assistant. Binabala ko na nga rin yung Direk nung una pa lamang. Kasi mukhang nahihirapan na ako sa aking mga gawain. Alam mo, masyado na rin ako nababago. Magkaroon kaya tayo ng ano? Oh, Cheryl, meron ba tayong mga applicant para sa pagiging personal assistant ni Divina?